So hello mga kapatid, Ah, magandang gabi sa ating lahat. So mga kapatid, yun po at ito po ay ating bibigay sa lahat ng nanonood dyan ng naniniwala sa ating Panginoon. Ito po yung masasabi ko sa inyo mga kapatid. Pag once po na pumasok kayo sa harapan ng Panginoong Diyos, yun na po ay iba at may papupuntahan na po ang inyong puso. Ano ba ang papupuntahan ng inyong puso mga kapatid? Ito po ay magsisimula ang iyong pananampalataya sa Panginoon at panindigan dahil sa Panginoon. Pag once na bumigkas ka ng pangalan ng Diyos na nasa puso mo galing, tapos ibibigkas mo dun sa ating Panginoong Diyos. Ang lalabas ang ating pagmamahal pupunta sa ating Panginoon. Pagkatapos yung mga kapatid, mabasa ng Panginoon kahit malayo pa yan, nandito ka pa sa lupa, binasa na ng Panginoon ang puso mo. Binasa ng Panginoon puso mo kung ano talagang nalalaman ng puso mo, no? Kung gusto mong umiyak pag mga kapatid, iiyak mo yan, kasi yun po ang presensya ng Panginoon. Yan po ang banal na espiritu ay binago ang iyong puso dahil utos ng Panginoong Diyos yun sa Kanya. So mga kapatid, wag nyo pong isipin, naghirap na po tayo sa mundong ito at kailangan po talaga tayong manindigan sa Panginoon. Kung alam nyo mga kapatid, ang simbahan, relihon, wala pong makapagliligtas dyan. Sa pamagitan lamang yan at halimbawa lang yan ng sinabi ng Panginoong Diyos na ang simbahan ay bawat linggo lang ang dapat mong ibigay. Kung ikaw naman talaga ay mas napakaganado mo lagi sa Panginoon, pwede mong gawin kahit saan mga kapatid. Kahit nasa trabaho ka, bigyan mo ng time ang Panginoon. Balik ka sa trabaho, bigyan mo ng time ang Panginoon. Yun lang dapat natin gawin mga kapatid. Ako nga kapatid, andito ko sa work pero ginagawa ko pa rin ang tungkulin ng para sa ating Panginoong Diyos. Pero kaawa ng Diyos, hindi ako pinabayaan. Hindi ako pinagsabihan sa aking mga HR dito, mga mayari ang naghawak sa amin dito sa area na to, dito sa property na to, no? So napakapatid, napakasimpleng bagay. Ibigay natin sa Panginoon ang ating time. Hindi po natin ibigay ang ating time sa mga kalukuhang ginagawa natin, no? Kasi pag once na gumamit tayo ng kalukuhan, ay portion po at dalawa na po ang iisipin natin mga kapatid. Hindi na po isa, kung di marami na, dahil po andyan po si Satanas, no? So ito po dapat natin pakinggan, no? Pakinggan po natin to mga kapatid, para po to sa ating lahat, ito po yung nais ko talaga para sa inyo. Ito yung panalangin. So ito po yung gusto ko sa inyo na dapat po nyo itong alamin para kung paano talaga na mananampalataya sa Panginoon, kung anong gagawin, kung paano, no? Alam nyo kapatid, dapat tayo manalangin sa isang araw 5 bisis, no? 4 na bisis. Bakit? Saan ba galing yung pagkain mo? Pinagpawisan mo yung pagkain mo. Umaga, kumain ka. Panginoon, salamat po sa pagkain, no? Diba? Makasabi ka talaga dyan kasi kahit ganitong paghihirap namin Panginoon, may pagkain pa rin kami. Pangalawa, tanghali. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil po sa pagkain ninyong pinagkakalob sa amin. Pangatlo, Panginoon, napakasarap ng kumain ng galing sa inyo na inyong pinagkakalob sa amin.
Pangatlo, natutulog ka, kailangan mo talagang mananampalataya. Mga kapatid, mahalaga ang ating pananampalataya kahit sa bibig lang natin manggaling, puso't isipan at buong kaluluwa lang natin. Hindi na tayo magtatrabaho, puso't kaluluwa at isipan lang po ang ating gagawin. Hindi na po tayo maging mas sakim sa lahat ng bagay dito sa mundo. Mga kapatid, mayaman ka man o mahirap, malaya ka man o alipin, basang importante, nasa tama kang desisyon, nasa tama kang landas, nasa tama kang property. Kung anong ibig sa property na yun, yun ang property ng iyong buhay na nasa Panginoong Diyos, na ikay binago. Ayan tawag doon, born again. Binago ka na ng Panginoon, kapatid. Binago ka na sa ngalan ng ating Panginoong Diyos, dahil po siya nagligtas sa ating mga kasalanan. Ang kulang lang sa atin talaga ay ayaw talaga lahat ng tao ay maniwala dito sa ating Panginoong Diyos. Kung ano talaga. Mga kapatid, hindi ko po ito masabi. Dahil po ako gabi-gabi na lang ako umiiyak, dahil po ako nakikita lahat ng tao ay naghihirap, ang iba'y nanlilimos, ang iba'y mayaman na, may mga trabaho pa pero ayaw nilang mananampalataya sa Panginoon. Dahil po wala na po silang kailangan sa Panginoon. Yun nga mga kapatid, no? Yung ating talagang buhay dito sa mundo ay minamahal nila yung kanilang gusto dito sa mundo. Hindi po nila inaalala yung kanilang buhay, kung ano talaga ang mangyayari sa buhay nila. Mga kapatid, ang buhay po natin ay hindi dalawa. Dito sa lupa ang paghihirap, doon pangalawa. Kung ano man yung ginagawa mo sa lupa, ganun din ang mapupuntahan mo sa pangalawang buhay mo. Mga kapatid, tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo kung anong ginagawa mo. Kapatid, ang buhay natin ay hindi lamang natin alam kung ano talaga ang patutunguhan nito pag wala tayong Kristo sa ating buhay. Tingnan mo kapatid, isipin mo at alaminin mo yung buong pagkatao mo kung ano talaga yung nagawa mo sa sarili mo. Para po maisip mo rin kung sino nagbago sa iyo, kung sino ang nagpapaliwanag sa iyo, kung sino ang nagpapaintindi at nagpaalala sa lahat ng bagay ng inyong naranasan. Kaya naghihirap tayo mga kapatid, dahil po malayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo malapit sa ating Panginoong Diyos. Ang mahirap dyan ay binabaliwala natin ang ating Panginoong Diyos, sapagkat yun nag-aantay sa atin para tayo maligtas sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Mga kapatid, ako po'y lagi na po ako malungkot sa aking pag-pray pag magabi. Pag ako po'y matutulog, kahit umaga, matutulog ako, galing ako ng duty, malungkot ang aking prayer. Dahil po bakit? Malapit na po dumating ang ating Panginoon Diyos, pero hindi pa rin natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Napakasimpleng bagay lang mga kapatid nang hinihingi ng ating Panginoon Diyos. So mga kapatid, salamat sa inyo at sa lahat ng inyong pagpapakinig at naway nalinawan kayo at na may naintindihan kayo at naway na binago kayo ng Diyos sa pagdaanan nito. So mga kapatid, salamat sa inyo. Hindi po ako naghangad na sumikat dito sa social media, kundi po to ay nilagay ko lang po to para sa lahat ng tao, para po kung paano at kung ano ang mangyari. Mga kapatid, ang buhay natin ay hindi natin alam kung anong oras tayo mawawala sa mundo. So mga kapatid, salamat sa inyo.
Naway pagpalain kayong Diyos at iingatan sa lahat ng iyong ginagawa at ilayo sa kapahamakan. At lagi po tayong magnalangin, mag-pray sa lahat ng bagay ng ating ginagawa dito sa mundo. Iligtas tayo. Mga kapatid, huwag po natin kalimutan mag-pray sa lahat ng tao, iligtas natin sa pananampalataya natin, dahil natin sa Panginoong Diyos. Salamat mga kapatid sa lahat. Mag-ingat kayo palagi sa ating panalangin at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. God bless to all. Ingat kayo palagi.